Inamin nga po ng isang insider na bukas pa rin ang pinto ng Golden State sa kanilang team sa posibilidad na paggawa ng isang malakihang trade o pagbabago sa lineup. In fact, maging ang kanilang veterano na si Draymond Green hindi pa rin naman ligtas sa isang trade. Open pa rin naman sila sa ideya na pagtanggal at paggamit nila kay Green bilang asset. Ngunit gagawin lang naman nila yan kung sakaling makakuha sila ng mas magaling na superstar na kayang tumulong kay Stephen Curry na magkampiyon. Yan lang naman ang nag-iisang kondisyon ng Warriors bago nila ipamigay si Draymond Green. Pero kung hindi sila makakakuha ng ganitong klaseng player, mananatili nga ito sa kanilang lineup. Alam naman nga ninyo na gustong-gusto pa rin ng Golden State na mag-compete sa titulo na hindi nila nagawa ngayon at malaki ang posibilidad na maisakatuparan nila ito kung makakakuha sila ng bagong superstar katulad ni Giannis Antetokounmpo. Samantala, sa kalagitnaan ng laro sa conference finals ng East at West, bigla nga pong nagtrending ang pangalan ni LeBron sa social media matapos ibalita ni Shams Charania ng ESPN na kukunin nga daw nito ang kanyang player option sa Lakers na nagkakahalaga ng $52 million contract. Kasabay ng ganitong klaseng balita, marami nga sa kanyang mga haters ang nabigla. Gayong inakala nga nito na tuluyan na nga siyang magre-retiro matapos mabigo na naman ng Lakers sa West sa kabila ng pagkakaroon ng isang Luka Doncic. Pero ayon sa isang insider, ang pagkuha na lang naman ni LeBron sa kanyang natitirang player option sa team ay nangangahulugan na nalalapit na ang pagtatapos nito. Ayaw na rin naman ni LeBron na mag-commit sa Lakers gamit ang pagkuha niya ng mas malaki, mas mahabang kontrata. Kaya mas pipiliin nga nila ito na obserbahan kada season ang kanyang katawan bago siya magdesisyon kung magpapatuloy pa o hindi na. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkatalo ng New York Knicks sa Game 4, tuluyan na nga silang nabaon sa 1-3 sa East Finals. Kaya isang talo na lamang, malalaglag na nga sila sa playoffs at magtatapos ang kampanya. At kahit man hindi pa huli ang lahat para sa Knicks na makabawi sa pagkakaroon nila ng mga natitirang laro, hindi na rin naman naiwasan pa ng mga fans na batikusin si Jalen Brunson na sa kabila ng pagtatala nito ng 31 points sa Game 4, nakakuha lang naman ito ng 1 assist. Kaya marami dito ang nagsabi napakabuwakaw nga daw sa bola ni Brunson dahil sa tuwing hawak nito ang bola, hindi na nga sila nakakagawa pa ng dissenting shot attempts. Agad-agad nga itong gumagawa ng tira kaya hindi na umiikot pa ang bola sa iba niyang mga kakampi, which is isa sa mga kinagagalit ngayon ng kanilang mga fans at maging mga NBA analyst, lalo si Stephen A. Smith. Ito nga daw ay puro sa kanya ang tira sa buong quarter. Anong masasabi nyo dito mga idol?